Pitong malas na gawain sa asin. Huwag gawin sa asin para hindi malasin. Una, iwasan ang maubusan ka ng asin. Palaging mag-imbak ng asin sa kusina. Kailangang di nauubusan ng asin ang iyong garapon ng asin. Kapag nakitang kaunti na lamang ang laman nito, ay bumili agad at isalin sa iyong garapon. Alam naman natin na ang asin ay pangontra sa mga kamalasan at hindi natin hahayaang alatin ang ating buhay at paligid. Kaya dapat palaging punuin at huwag hayaang mawala ng asin sa iyong kusina. Pangalawa, iwasan ang matapunan ka ng asin habang nagsasalin. Kapag nagsasalin ka ng asin sa iyong garapon, iwasang matapunan ka habang nagsasalin ng asin. Ito ay magdudulot ng kamalasan at pinaniniwalaan din ito na magdudulot ng sakit sa miyembro ng pamilya kapag nangyari ito. Dapat ay maging maingat tayo sa pagsasalin nito para sa positibong maidudulot nito. Habang ginagamit natin ito, mainam na magsalin o magdagdag ng asin sa iyong lagayan sa araw ng Biyernes upang mas epektibong positibong enerhiya sa iyong tahanan. Pangatlo, huwag maglagay ng asin sa bawat sulok ng bahay. Marami ang nagsasabi na ang paglalagay ng asin sa bawat sulok ng iyong bahay ay dapat gawin upang maiwasan ang negatibong enerhiya at malas. Ngunit ito ay isang maling gawain. Ito ay nag-a-attract ng mas maraming negatibong enerhiya. Kinukontra ng asin sa bawat sulok ang negative energy na magdudulot ng di magandang aura. Ang iba ay makakaramdam ng stress, sakit at laging galit dahil nasobrahan ang paglalagay ng asin sa paligid ng bahay na maaaring magdulot ng negative vibes sa iyong katawan. Dapat sa bawat silid ay isang maliit na mangkok lang ng asin ang ilagay. Mas mainam sa likod ng pinto o sa isang sulok lang ng bawat silid. Ikaw ay naghihikayat ng negatibong energy kapag ginagawa mo ito. Mararamdaman mo ang kamalasan sa loob ng iyong bahay at maging sa iyong sarili. Isang mangkok lang ng asin sa isang sulok ng bawat silid ay okay na. Pang-apat, iwasan ang magpamigay at humingi ng asin sa iba. Hindi naman sa pagdadamot pero dapat iwasan ang gawaing ito. Kapag nagbibigay ka ng asin sa iba ay para na ring nagbigay ka ng negative energy sa kanya. Maaaring malasin ang taong nagbigay ng asin, gayon din ang taong humihingi. Panglima, iwasan ang pagsaboy ng asin sa loob ng bahay kung matagal ka nang nakatira sa iyong bahay. Ginagawa lamang ang pagsasaboy ng asin sa bagong bahay na iyong lilipatan o kaya ay sa bagong pwesto na iyong trabaho o opisina. Ang gawaing ito ay para alisin ang negatibong enerhiya o anumang kamalasan na naroon sa dating nakatira roon. Huwag na huwag gagawin ito kapag matagal ka nang nakatira sa bahay, lalo kung wala ka namang nararamdamang anumang negatibo sa iyong tirahan. Pang-anim, huwag hayaang matunawan ng asin. Iwasan at itapon agad ang nalusaw na asin. Ang natunaw na asin sa iyong garapon o pampaswerte na iyong ginagawa ay sinyalis na mayroong negative energy sa loob ng iyong bahay o kaya ang mga taong nakatira roon ay malakas ang negative vibes. Ang ibig sabihin ng pagtunaw ng asin ay nakasipsip na ito ng negatibong enerhiya. Alisin ito agad ngunit huwag itapon sa labas o sa paligid ng iyong bahay dahil ito ay malas. Pang-pito, huwag itapon ng asin sa labas ng bahay. Iwasang gawin ito lalo na sa mga pampaswerte na iyong ginagawa. Babalik at papasok din sa loob ng bahay ang kamalasan na nasipsip na ng asin. Mas mainam itapon ito sa lababo, toilet bowl, sa kanal kung saan madadala ito ng umaagos na tubig. Mabisa ang pagtatapon ng asin tuwing Biyernes. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.